Nagsimula ang kwentong ito sa isang lalaking nagda-drive. Ito ay si Wes. Pinilit ni Wes ang mata niya at may tumatawag kay Wes na isang babae. Nagulat si Wes at tinignan ang pulang box sa tabi niya. Si Wes at huminto sa isang vending machine. Kumuha ito ng barya at hinulog niya pero hindi bumaba ang kanyang binili. Nagalit ito at sinapak ang vending machine. Nakita ito ng isang babae na nakaupo malapit sa vending machine. Tinulungan ng babae si Wes. Hinulog ng babae ang barya at bumaba ang pagkain. Nagpasalamat si Wes sa babae. Pumasok na si Wes sa kanyang sasakyan. Nakita nito ang teddy bear. Pinindot niya ang tiyan na bahagi nito at nagsalita ang teddy bear. Naiyak si Wes at pinagsusuntok ang busina ng kotse niya. Lumabas si Wes sa sasakyan at may tinawagan. Nagpractice pa ito ng mga sasabihin niya, ngunit mahina ang pasensya ni Wes. Kaya nainis ito at tinapon ang phone niya. Nalobat na ito. Binuksan ni Wes ang kotse niya at nagpatugtog. Umiinom si Wes ng alak hanggang sa abutan siya ng gabi sa labas at makatulog ito. Dumating na ang umaga at nagising si Wes dahil nasusuka ito. Nagmadali si Wes na tumayo at pumunta sa palikuran, doon siya sumuka. May nakita siyang mga larawan o painting sa loob ng palikuran. Ang painting na iyon ay may butas. Naghanap si Wes ng mga tissue, pero wala itong makita. Wala ding tubig at sabon ang palikuran na iyon. May kausap si Wes sa kabilang palikuran. Binuksan ulit ni Wes ang mga gripo at may tumagas na mahinang tubig. Naghilamos si Wes, nagtaka na si Wes at sinubukan tignan ang kabilang palikuran kung nasaan ang kausap niya. Nagsabi ang lalaking kausap ni Wes kung ano ang pangalan niya. Pinahawakan ng lalaki ang dila ni Wes at nagbigkas ng mga salita. Catanova ang pangalan ng lalaki at sinabi niyang ito ay isang Diyos. Hindi makapaniwala si Wes, bumalik si Wes sa palikuran at nakita niya ang litrato ng isang babae. Sinilip ni Wes ang butas. Nagalit si Catanova at nagbabala na wag na gawin yun. Tumungtong si Wes sa inidoro para silipin ulit si Catanova. Sumigaw ito at nagulat si Wes. Nalaglag siya at nawala ng malay. Habang walang malay si Wes ay nanaginip siya. Napunta siya sa labas ng palikuran at nagtataka. Pumasok ito sa kotse niya at nakita ang isang babae. Ang babaeng ito ay ang nasa litrato bago si Wes mawalan ng malay. Tinitigan ito ni Wes at hindi siya makapaniwala pero unti-unting nagbabagong anyo ang babae. Kaya natakot si Wes. Dito na si Wes nagising. Takot at hindi makapaniwala si Wes sa nangyari. Sinabi ni Catanova na alam niya ang lahat. Sinubukan ni Wes na lumabas pero nakalock ang pinto at nagagalit na si Wes. Pinagsasapak niya ang pinto. Tinignan ni Wes ang labas pero nagulat ito nang may makita siyang tila violet na force sa labas. Tinanong niya si Catanova kung ano ito at kung anong nangyayari. Pinaliwanag naman ni Catanova na si Wes ay nasa isang force na walang sino man ang makakalabas. Naiintindihan na ni Wes ang nangyayari. Nakita ni Wes na may isang bagay na gumagalaw kung nasaan si Catanova. Tumakbo si Wes at nauntog ito sa pader at nasaktan ang sarili niya. Napaupo si Wes at nakita nito ang isang daanan sa ilalim ng hugasan ng kamay. Nilapitan niya ito at tinignan. Kinuha ni Wes ang bakal sa lagayan ng mga tissue at ginamit niya iyon pangbukas sa daanan. Inikot ni Wes ang mga tornilyo nito hanggang sa matanggal ito. Tinanggal niya ang harang at pumasok sa loob. Makitid ang daan at habang binabaybay ito ni Wes ay nakakita siya ng isang liwanag na nanggagaling sa taas. May daan paakyat at inakyat naman ito ni Wes. Pagkaakyat niya ay tuwang-tuwa siya. Akala niya ay nakalabas na siya, pero bumalik lang siya sa palikuran kung saan siya nanggaling. Tinignan ulit ni Wes ang butas na lagusan. Nakasarado na ito, sinabi ni Catanova na walang daan palabas. Nagalit si Wes. Pumikit si Wes at nakita niya ang isang babae. Sinabi ng babae na hindi dapat naroroon si Wes at kailangan nitong bumalik. Sinubukan ulit ni Wes na alalahanin ang kanyang mga memorya at inalala niya ulit ang babae. Nagalit si Catanova at sumigaw ito. Nabingi si Wes hanggang sa dumugo ang tenga nito. Pinapahinto ni Catanova si Wes sa pag-aalala sa memorya nito. Tumayo si Wes at hinugasan ang tenga niya para tanggalin ang dugo. Pinaliwanag ni Catanova kung saan siya nanggaling. Siya ay isang bunga na galing sa dugo ng kanyang ama. Nakinig naman si Wes.
Tumayo si Wes at sinabi ni Catanova na tanging si Wes lamang ang makakatulong kay Catanova. Habang nakikinig si Wes ay may narinig itong kotse sa labas. Sinilip niya ito pero liwanag lamang ang nakikita ni Wes. Nagbabala si Catanova na walang mangyayari kapag sumigaw lamang ng sumigaw si Wes. Ang lalaking nasa labas ay isang manager. Nakakotse ito at nagsulat ng pangalan sa isang papel. Ito ay si Gary. Si Gary ay lumabas ng sasakyan niya at naka-earphone ito dahil nakikinig ito ng music. Nakita niya ang mga gamit ni Wes. Nilagay niya ito sa isang itim na plastic bag at nilagay sa coach niya. Pumasok na sa sasakyan si Gary. Patuloy naman na sumisigaw si Wes hanggang sa narinig ito ni Gary. Lumabas si Gary ng sasakyan niya at kinatok ang pinto ng palikuran. Sinabi ni Gary na buksan ang pinto. Pinaliwanag naman ni Wes na ilang araw na niyang sinusubukan buksan ang pinto pero nakalock pa din ito. Dahil sa pagkakasabik ni Wes, sumigaw na siya kay Catanova. Binuksan naman ni Catanova ang pinto, laking ngiti ni Wes. Pumasok si Gary, lalabas na sana si Wes, pero pinigilan ito ni Gary. Tinulak ni Gary si Wes, natumba ito sa sahig at muling nagsara ang pinto. Pighati na naman si Wes. Kinausap ni Wes si Gary at tinanong ito ni Gary kung anong ginawa niya sa pinto dahil hindi na ito mabuksan. Sinabi ni Wes na hindi siya ang may gawa ng mga iyon. Tinuro ni Wes ang palikuran. Nagsalita naman si Catanova. Hindi naniwala si Gary kaya sinubukan nitong tumawag ng mga pulis gamit ang kanyang telepono. Nagalit si Catanova. Biglang naging purple ang paligid. Sinabi ni Catanova na may gagampanan pa si Gary. Nagalit si Gary kaya sinubukan niyang buksan ang pinto kung saan naroroon si Catanova. Nakuryente si Gary. Pinapasok ni Catanova si Wes sa loob ng palikuran. Humingi ng tawad si Wes kay Gary. Sinara na ni Wes ang pinto. Pinatay ni Catanova si Gary. Duguan na si Gary ay humingi pa ito ng tulong kay Wes. Sinabi ni Wes na tama na. Umulan ng dugo sa loob ng palikuran. Basang-basa ng dugo si Wes. Nagkalat ang parte ng katawan ni Gary sa loob ng palikuran. Sinabi ni Wes kung ano ang kailangan niyang gawin para masatisfy si Catanova. Gumawa ng paraan si Wes para mabuksan ang pinto. Tumingin ito sa salamin at sinabi sa sarili na kaya niya ito. Tinulak niya ang pinto pero madulas ito kaya hindi niya ito nabuksan. Kinuha naman ni Wes ang paa ni Gary at pinupok niya ang pinto pero wala pa ding nangyayari, hindi pa din mabuksan ni Wes ang pinto. Sinabi ni Wes kay Catanova kung anong kailangan niyang gawin. Sinabi ni Catanova na malaki ang parte mo sa pagbuo ni Catanova. Sinabi ni Catanova na kailangan niya ang liver ni Wes. Nagtaka si Wes kung paano niya gagawin yon. Sinabi ni Wes na nasa loob ng katawan iyon ni Wes. Nagbigay ng kapirasong salamin si Catanova. Tinignan ito ni Wes. Pero sinabi ni Wes na hindi niya gagawin yon. Sinabi ni Catanova na hindi kailangan maging makasarili dahil para ito sa kaligtasan ng mundo. Sinabi ni Wes na hindi masamang maging makasarili, nagkwento si Wes. Sinabi ni Catanova na wala ng panahon at oras. Habang nagkukwento si Wes ay kinuha niya ang kapirasong salamin at bilang nagkaroon ng bitak ang mga pader at may matutulis na daliri sa bawat pagitan nito. Tuluyan ng nabitak ang pader. Nakita ng Wes ang bitak sa pader. Nilapitan niya ito at tinitigan. Nakita ni Wes ang galaxy. Sinabi ni Catanova na kaya ba niyang gawin yon para sa minamahal ni Wes. Sinabi ni Wes na siya lang ang nag-iisang babae sa buhay niya. Sinabi ni Catanova na kasalanan yon ni Wes dahil minahal siya ng babae na yon, pinagkatiwalaan pero sinira lamang iyon ni Wes. Pumunta si Wes sa butas kung saan naroroon si Catanova, sinigawan niya ito at minura. Nakita ni Wes ang totoong anyo ni Catanova. Biglang napunta si Wes sa isang madilim na lugar, may narinig itong nagsasalita. Biglang sumulpot ang isang higanting teddy bear at lumapit ito kay Wes at hinawakan ang ulo ni Wes. Biglang nagising si Wes. Nabaliw na si Wes. Tumatawa ito ng tumatawa habang nakatingin sa salamin. Sinabi ni Catanova na wala ng oras. Tinatawag naman ni Wes ang tatay ni Catanova, patuloy sa pagbitak ang pader. Biglang natumba si Wes. Gumagalaw ang mga bagay sa paligid niya. Nahihigop na si Wes, buti na lamang ay nakahawak siya. Isang kakaibang nilalang ang nasa pader. Pumasok siya sa loob ng palikuran. Naalala ni Wes ang babae at ang mga masasayang nagawa nila.
Kinukumbinsi naman ni Catanova si Wes na ibigay na ang liver niya sa kanya. Kinuha ni Wes ang kapirasong bahagi ng salamin at tinutok niya sa liver niya at sinaksak niya ito. Sumisigaw sa sakit si Wes. Pinagmamadali naman ito ni Catanova. Naalala ni Wes ang babae. Nasa isang bahay sila at si Wes ay nag-aayos ng kanyang necktie. Nakita ng babae ang isang box na kulay red at teddy bear. Binuksan ng babae ang box at nakita niya ang mga litrato. Tinignan niya ito isa-isa. Tinitigan ng babae si Wes at biglang dumilim ang paligid at biglang napunta ang babae sa likod ni Wes. Nakatayo lamang si Wes at may hawak-hawak na patalim si Wes. May lumabas sa butas at kinuha ang liver ni Wes. Natumba si Wes at nagmimighati sa sakit. Nagbukas na ang pinto ni Catanova at tinignan ito ni Wes. Isang kakaibang nilalang ang lumabas. May mga galamay ito at nakakadiring tignan. Isang liwanag ang bumalot sa paligid ni Wes at nang magising siya ay bumalik na sa dati ang lahat, nagpaalam na sa kanya si Catanova. Dahan-dahang namang tumayo si Wes. Sinabi ni Catanova na tapos na ang lahat. Gumapang papunta sa pinto si Wes at binuksan ang pinto. Nakalabas na ito. Gumapang ito palabas at nakita niya ang teddy bear. Kinuha niya ito at tinignan. Hanggang sa mawalan na ng malay si Wes. Nakahimlay siya sa damuhan malapit sa kanyang sasakayan. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.